Hello, so guys, welcome back to Good Brug Production ng Mary Boy Plan Motive. Figuring guys another video reaction video. And this time, we're talking about Flip Top Poison 13 versus Gorion Talas. Nilike ko na yung video. Shoutout nga pala kay Poison 13 at Gorion Talas. At huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa Flip Top Battle League. Shoutout nga pala kay Boss Arik sa patuloy na paggawa ng music ng laban na ito, mga ganitong klase ng plataforma. Shoutout din nga pala sa lahat ng bumubuo ng Flip Top. Ganun pa man, kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di niyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At ganun pa man, di ko inaatake mga paborito ninyong artist. Nandito lang tayo para mag-react sa facts, meaning at message. At kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Ganun pa man, let's get to it. Pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time, master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top Poison 13 versus Gorion Talas. Sa description, nandun yung personal na channel ko. Kung gusto nyo marinig kumanta at mag-rap. At sana mapakinggan niyo yung bago kong labas na kanta. Ang title nun, Plan Motive. Sige lang, kasama natin si EJ Power. Okay, let's get to it. Tapusin niyo yung video. Advance ko na guys ha, sorry ha. Hey! Aha! Yeah! 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 Sige na. Sawang-sawa na ako makipag-chismisan, makipagbatuhan ng kung ano, makipagdamayan. Tingin ko to, durugan to aggression pero magkaibang klase. Kasi mahilig din siyang mag-technical, tapos yung technical na atake niya, ginagamitan niya ng anime reference na hindi naman pang kalahatan, hindi siya universal na ano. Pero, kung alam mo yun, kung napanood mo yun, ang lakas eh. Medyo nahirapan ako sa siguro sa pag-come up nung unang round. Kasi After kong mapanood si Poison 13 at pagkawala ni Romano, I'm pretty sure kung hindi lang na-expose si Pistolero, sa tingin ko ang pinakamagaling sa 3GS si Poison 13. Ngayong wala na si Romano, siguro pwedeng pumangalawa doon si J King, sumunod si Shernan M site siguro. Dami magagaling sa 3GS din talaga eh. Yeah, magaling to si Poison 13 actually. Chinat ko din to eh. Tinanong ko kung pwede ko siya makakolab eh. At napaka-humble ng individual na to. Putang na. Siyempre, iniipon lang din natin yung TF. You know. Kahit pa paano, kung di man sila makapag-battle sa Flip Top, kahit pa paano, mabigyan natin sila ng proyekto. At tulad ko, bilang isang individual, nagtatrabaho, galing talaga sa bulsa ko yun. So, hindi rin talaga biro. Tuloy natin. pinilit ko wag gumamit masyado ng references. Tapos yung round 2 yun, medyo nadalian ako doon kasi may nakita akong loophole na pwede kong wow. pwede kong babaran ng ng mga suntok. Si Poison nang gagaya lang. Hindi ako nang gagaya. Nang ma-master ako. Kapag ginaya kita, ibig sabihin, inano ko yung style mo, ibig sabihin na gustuhan ko yan. Nakuha ko nga eh, na-absorb ko nga eh. Tapos nahaluan ko pa ng sangkap bilang Poison, yung style na. Wala tayong laban kay Poison kasi generyodan pala to si Poison. Pucha, member pala to ng Spider si Poison. Puta, patay tayo dyan. Kung ano man yung ginagaya ko na yun, siguro malaking bagay yun. Siguro yung pinaka, hindi naman yung yung style niya or yung mga ginagawa niya sa battle, yung nakita ko kaya niya. Siguro may isang perspective lang na pwede kong tawag ko pwede talagang bugbugin. Idol, good luck sa atin. Yun, gusto ko magkaroon tayo ng magandang palitan, malinis na magawa natin ang maayos at malinis tong laban. Masayang-masaya na ako kahit sinong manalo sa atin dalawa. Ayun, yun lang, gusto ko magandang bakbakan. Isa ka rin sa hinahangaan ko. Karangalan sa akin makaharap ka. Yeah, Poison 13, malaking saludo ko sa'yo, napaka-consistent mo sa mga laban, di ka nagpapabaya. Para sa akin, ikaw yung pinakamalupit sa grupo nyo o sa naging grupo nyo, so yun, sana buhos natin pareho. Malaking bagay yung sinabi ni Gorion Talas. Na champion yan ng batch 1 talaga eh.
So, sa tingin ko, may katotohanan din yung sinabi ko kung si Gorion Talas nga nasabi. Kasi magaling talaga si Poison. Hindi lang pabaya. Ang problema lang kay Poison, short lagi siya sa mga atake niya. Laging may kulang. Lagi na lang bitin. Hopefully, ma-extend niya pa yung kakayanan niya. Kasi parang ang limit niya 2-3 minutes lang na salita na punches niya. After nun parang nauubusan na siya. So kailangan niyang i-extend yung limit na yon. Kung saan yung endurance niya. Kailangan dagdagan niya pa. Kailangan niya kung binigyan siya ng 2 verse na kanta, bigyan niya ng 10 verse. Parang ganun. Diba? Parang si Eminem, merong issue si Eminem na gumawa sila ni Busta Rhymes ng verse. Tapos pag sabi niya, ano lang 32 bars lang binigay sa kanya ni Eminem, parang 64 bars yata. Ayaw ni Busta Rhymes magpatalo, talaga nagpapatagis. Siguro yun lang naman yung kahinaan ni Poison 13. At sa tingin ko hindi naman siya kahinaan, but sa tingin ko limit niya lang talaga. Which is true din kasi kung kaya mo naman talagang ilabas sa loob ng ilang minuto yung lahat ng pwede mong sabihin. Pero masarap din kasi yung pakinggan pag si Poison 13 yung nagpe-perform. Lalo na kung paano niya ginagawa yung mga sulat niya. Very intricate din talaga. At sa tingin ko, masterclass pag gumagawa si Poison 13 ng ano. Inaaral niya din talaga. Minamake sure niya na may sense yung sinasabi niya. Ayusin ko, promise. Yan, makakuha ka ng ganong salita kay Goriong Talas, malaking bagay na yan. Kasi si Goriong Talas, walang yabang sa katawan. Mayabang sa stage, yung mga sinasabi niya, maangas talaga. Pero sa tunay na buhay, di mo makikitaan ng issue si Spade. Talagang nandyan lang. Trabaho, kung may pamilya man, pamilya, tapos battle lang talaga. Wala na talaga. Very, lang talaga. Simpleng mamamayan. Hey! Flip top, round 15, day 2. Wala ba ngayong gabi? Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Shoutout Silipin sa nyo mga bagong disenyo, Real Jokes Clothing at Flip top, magayay para sa... May nagtanong din sa page, sabi nila, Sir Plan, sinong boto mo laban ni Poison 13 at Sinyo? Automatic yun sa tingin ko si Poison 13. Kasi masasasi Poison 13 sa mga laban At saka sa tingin ko, mas maganda na yung vocabulary ni Poison, mas malawak na sa tingin ko. At mas define na. Si Sinyo define, pero sa tingin ko, kailangan niya ulit bumalik at mahasay. Naputol kasi yung sungay niya eh. Hindi na kasi siya masyadong lumalaban once a year. Sa tingin ko, kailangan na magbalik talaga ni Sinyo. So, yun lang naman yan. Tanong lang naman yan sa sa page natin eh. So, sinagot ko lang naman. Pero wala naman, I'm not taking away anything from Sinyo. Sinyo is already legend in flip top. Pero sa tingin ko, kailangan din makuha ni Poison 13 yung deserve niya na credits kasi magaling talaga si Poison eh. Although hindi pa natin nakikita kung sino panalo between them, sa tingin ko malaki yung pag-asa ni Poison 13. Tuloy natin. Parting natin lang. Shoutout sa Flip top staff, shoutout sa MCs. At sa galang ko, Batan, represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para ay Poison 13. At sa kaliwa ko naman, Bulacan at Cainta, represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para ay Goriong Talas. Grabe no, parehas silang may 30 na battle, 30-30. Ganun sila sobrang sipag ni Poison habang si Gorion Talas matagal na rin. Ganun pa man guys, promote ko lang ulit, sa may description nandun yung personal na channel ko. May bago akong labas na kanta, ang title nun Mayon, single, tapos yung pangalawa naman, Sige Lang, kasama natin si EJ Power. Sa 31st naman lalabas yung bago kong music video, Blessing Darating. Ano lang naman yun parang katuwaan lang. Tapos next month, April 15, lalabas naman yung bago kong kanta kasama natin si Flex G, All I Want. Sana magustuhan ninyo. At every month sinisikap kong mag-ambag. Parang sa ganun, makita ninyo na hindi ako basta-basta nagre-react lang. Nagagawa din ako ng mga kanta at rap para makita ninyo na meron naman talaga. Kasi ako nagpo-produce, ako rin na rin nag-record, ako nag-mix, ako na rin nag-master, lahat yun ako gumawa. Kahit yung paggawa ng beat, ako na rin gumawa. So, hopefully ma-appreciate niyo yung sikap ko. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung mga nagpapa-shoutout. Ito nga pala ay requested ni Eli Habla. Sir Plan, Poison versus GT, mainit-init pa. Mike Libres, Poison 13 versus Gorion Talas naman next, mainit-init pa.
Tapos si Noodles, boss, Poison 13 versus Gorion Talas, labatay boss, lalo mo yung pang bilisan pagbigyan mo ng pedigree mo, boss, para makarami tayo, guys. Ha? So, gawin natin to, guys, para tapos na tayo. Oh, yan. So, tuloy na natin, guys. Tuloy natin. Shoutout sa mga ibang kasama natin dyan. Nanalo ng Coitos, si Poison 13. Pinili niya si Gorion Talos mauna. Tignan ang minuto dapat. Pakinggan natin, round 15 day 2, Gorion Talos. Hey! Nagkatotoo na rin yung sinabi ni Pistol. Panahon na mismo yung nagluto para mahain. Laban ang Talas pati ng Lason. Malalaman nyo ng sino nakamamatay sa amin. Sa busog sa punto mga andito. Namnamin nyo maigit sikmurain. O daan-daan nyo lang i-digest. Cause this shit is about to happen. Di kita gusto, Marco. Nagurado ka sa amin. Ang ganda agad ng ginawa ni Gorion Talas. Noong umpisa pa lang, nag-define na agad siya ng statement. May statement na agad siya binigay para ipakita sa atin kung ano yung mas effective. At sa tingin natin na anong klase ng linya yung magaganap sa panahon ngayon. Gumamit kagad si Gorion Talas ng mga dakilang mga salita na nagpapakiliti sa tenga ng mga Pilipino. May J-Black habang may pustaka. Niyabang mo pa sa video, tang ina mo. Di mo na nga dapat ginawa, pinagmalaki pa. Pas lilit ka sa pandadarag ko. Sentensyador na sa bunga, natarian. Patay sa talas tong tangang to. Binawian ang buhay, naghanap buhay. Todas ka sa manok na pinagkakitaan mo, ano? May laban ka na naman. Di ka na nagsawa. Halatang pagiging famous yung addiction. Ganyan ba talaga pag exposed sa child neglect boy? Always craving for attention? Bilad na bilad ka na sa battle, soy. Nagsasunbathing ka pa sa validation. Papasabugin ko yung Bataan Power Plant boys. Tapos mababat kita sa radiation. Tinurog siya ni 144, nagmaskara pa. Mukha namang balot na sinubo, tas naluwa. Pati swagger, badang labs bami ani. Buwe, puta nakakaso ka. Kaso makong pungudaw to laban kay Ghostly. Weh, ba't kayo nagpapatawa? Sumasagad sa buto lang bars neto eh. Sa akin tagos kaluluwa. Kasi ano ba meron dito kay Poison? Lason, puro paawa, pa-drama. Pang beauty queen yung tricks. Ang dami niya sermon sa mga laban niya. Di naman ma-handle yung tips. Sobrang daming battles, lakas street. Pero yung value bilang rapper, ang shit. Ang taas na ng rango niya kasi nga 13 siya. Pero dinurog ng 6. Diba? Umaasa kang bagong batas pero binabibagyan nila. Tapos feeling mo Ang ganda ng ginagawa ni Gorion Talas na hindi na-appreciate kagad ng crowd kasi pakiramdam nila premature eh. Yung intensity nun parang hindi pa bukas yung kaisipan ng mga tao para tanggapin yun. Pero yung sinasabi dito ni Gorion Talas parang inaatake niya na agad yung lahat, yung past ng failure at mga difficulties na pinagdaanan ni Poison 13 para ipakita sa iba na hindi naman ganun kataas yung credential ni Poison 13. Wala naman to si Poison, puro failure ang naganap sa kanya, puro pabagsak na ang karera nito. Walang kwenta to si Poison. Yun yung pinapamukha sa atin ni Gorion Talas. At sa tingin ko para sa akin effective siya kasi nakikita ko yung mga past flaws at mistake ni Poison 13 kung saan parang yung panahon na meron pang ego si Poison 13 dahil bata pa siya sa flip top, parang meron siyang lakas ng loob na kaya niya mandarag pero nung meron siyang confidence na gano'n, nawawasak lang siya ng mga tao na may mga pangalan din sa liga na to. So sa tingin ko napakagandang angulo mula kay Gorion Talas. ikaw si Mark sa eksena. Baka nakakalimot ka ata, digmaan to Poison, walang batas-batas sa gera. Uprising tong kaharap mo. Nilalaman namin ang buo mga batang sunod sa meta. Kaming batas ng battle rap, malalakas lang yung tinitira namin dun sa mesa. Kaya aring ano to, imbis abutan mo ko ng bonus ngayong Pasko, binigyan mo ko ng Moco Gym pang practice. Pwesta basta-bastong kaos sa iskultor, makakatikim ng paetong wak artist. Ibabalik ko to sa pagkalubog o pagka-depress, lubog na lubog. Hindi na mahanap parang One Piece, sabay hatak sa kanya pabalik sa realidad parang nasama sa ibabaw yung Atlantis. O di nyo na-get, sobrang lalim Atlantis. Pero Gorion Poison ba to sa ahon? Hindi. Ibang dimension to. At sa mundong to, di ikaw yung may hawak ng patalim. Ikaw yung may breadwinner na may-ari na Ang ganda ng sinabi ni Gorion Talas, naalala ko yung palabas na One Piece kasi parang ang sinasabi nila, ito yung theory, meron kasing fan theory na yung
universe daw ng ano, yung mundo ng One Piece, yung buong East Blue, North Blue, South Blue, mga ganyan, West Blue. Lahat daw 'yan nakabaon sa ano na parang isang malaking isla. Tapos konti lang yung tubig. Tapos yung pinaka-legendary na nakakuha ng legendary na tawag dito na devil fruit, siya yung nakakapag-control ng dagat yata. So, napakalakas din yun talaga. Kayang sumira talaga ng mundo. So, parang kukunti na lang yung mga islands sa mga, sa East Blue or something. Kasi dahil nga nalubog sa diba, sa tubig, sa dagat. Tuloy natin. Water station, may nagmamanman sa'yo ng palihim. Eskedita sa ermita nag-aabang, yung may hoodie nakaitim. Maligayang pagdating sa universe ko, Gregor. Si Elsa naman yung sasaksak sa'yo doon sa dilim. Sa unang round pa lang, pinamalas ko na yung pagiging grabe ko dalakor. Reverse sa Drake, reverse R. Kelly. Di ko na kailangan mag-minor. So, ang dami mong sablay at awis sa'yo, dapat pangalan mo tenor. At yun ang pinagkaiba ng General Goryo sa paawang si Gregor. Maganda yung ginawa ni Goryong Talas. Sa tingin ko, napakalinis ng ginawa niyang verse. Although meron siyang mga konting stumble, mga ganun. Pero nag-post ng konti at konting lang naman. Pero sa tingin ko, hindi naman naka-apekto. Kasi yung mga ginagamit ng mga salita, intense talaga. At meron talagang mga part na talagang hindi mo talaga mabibig ka so maalala ka agad ng Kasi may mga salita rin kasi na hindi karamitan na nagagamit eh. Ganun pa man para sa akin, napakalinis yung very convincing. Marami siyang angle na binigay, siguro mga 6 o 7 yata. O na angle na binigay niya at sa tingin ko ang laking bagay din nun kasi even though hindi na-appreciate ng ibang mga tao yung binanggit niya, para sa akin may intensity yun. Tingnan natin gagawin ni Poison 13. Yo, pagkatapos ko kay Saint Ice, dun sa MBL ni M-Site, sa Paddy's Point, nakipag-rematch kay Lanceta just to get hype. Pero guess what? Patalim na walang talas pa ang next fight. Porket sinabing bread and butter ko tong battle, bibigyan nyo ako ng bread knife. Ulo lang gusto kong kalaban, palaban, maladragon. Bread and butter ang topic, ba't palaman? Yan sa sabon. Hoy baklita, wala kong balak palagan ka at bigyan ka ng partida. Si Sayad ang hinihingi ko, binigay nyo si Carlita. Hindi, si Goyo yan. Maraming kikas daw ang kayang patayin sa kilig. One call away na taga-comfort, magaling makinig. Dahil mabola sa babae at matabel ang bibig. Yan, ganyan si Goyo pare bago magbaril sa liig. Di yan tirang pasaring, madali lang paslangin. Sige tira lang ng tira, matitirad pas ka rin. Chick boy daw, sanay bang ghost, kaya nga ghostly alter ego. Pero yung kasamang chicks parang walang bigoting Master Pito. Sana all katulad mo. Sa mga bebot may import. Na-appreciate ko kasi meron silang tinatawag nila na kahit silang sasabi ng alter ego. Kasi ang pasimuno ng alter ego sa Pilipinas, Donggalo, diba? Pooch Maniwata. Shoutout nga pala kay Pooch Maniwata. Tuloy natin. Na-appreciate ko na kagad yung ginagawa ni Poison 13, no? Ang ginawa ni Goryong Talas, inatake niya yung mga failure niya ni Poison 13 at sinabi niya kung ano yung mga flaws niya sa bagay-bagay, yung depression niya, emotional siya, natalo lang siya ni ganito, natalo lang siya ni ganyan, na poison ka lang, talas ako. Maganda yung sinasabi doon ni Goryong Talas, pero ngayon, umpisa pa lang, ginamitan na kagad siya ni Poison 13 nakakibat sa realidad, although magandang ginawang establish ni Goryong Talas tungkol sa past na mistake niya, doon talaga sa bagay na medyo mahirap din talaga unless very credible, kasi ang mangyayari parang kailangan din ng tao mag-move on. Pero yung ginawa ni Poison 13, very very mature at very advanced din. Yung parang kumakausap ka ng mga babae kasi para siyang present, pero din siyang future kasi pag kumausap ka ng tao, 'di ba, pwedeng ngayon, pwedeng bukas, tapos merong substance na papatiwakal ka, babaril ka sa leeg. So malaking bagay din 'yun kasi relatable siya. Yung bagay na makapag-present ka ng idea na nakaka-relate sa present at future, malaking bagay 'yun. Wala akong pas ka rin. Chick boy daw, sanay bang ghost, kaya nga ghostly alter ego. Pero yung kasamang chicks parang
Pero yung kasamang chicks parang walang bigoting Master Pito. Sana all katulad mo. Sa mga bebot may importance. Wala akong paki kung pogi ka, bawi-bawi to sa performance. Kasi yung mga gantong itsura, bukod sa maliit ang tite, mukhang walang napapaligayang puday. Pero yung ganto, ay putang ina, sama mo pa yung tita mong kakauwi lang galing Dubai. Kaya wag kayo kay Goryo. Guys, sa totoo lang, malaking issue yung Dubai, guys, ha. Ang dami kong naririnig tungkol sa mga kababaihan natin sa Dubai. Pumapatol sila sa mga Pakistani, mga Muslim, mga Indiano, guys. Magkaroon kayo ng self-respect. Iutin lang kayo para sa mga kababaihan natin sa Dubai. Please lang. Kaya naghahanap sila ng Pilipina dahil malinis kayo, mabango kayo, pero wag kayo magpapa-auto. Kahit iniisip nyo pa na, oh, para sa pera lang, guys. Magkaroon kayo ng self-respect. Tuloy natin. Dito kayo kay Gregor. Pwedeng soft, pwedeng hard, pwede kahit sagad. Si Elsa nga, isang beses ko lang binaon, langit agad. Nasa Gregor, yung talas at nasabi ko na yon. Yung Gregor tsaka yung talas maaaring tinaon. Pero yung talas dun, yung Gregor tsaka yung Goryo maaaring tinaon. Pero yung talas dun sa Elsa, basta lamang ginanon, yung nagawa mong ipangalan, nagawa kong ibaon. Gusto mong maging espada, tapos konyo ang galawan, walang kwenta ang sanpakto kapag Goryo ang pangalan. Tang ina ulul ka par, puro ka lang bulok na bar, mas may talempa yung katana kahit nabulol sa ara. Ang kumapit sa iyong talas ay haram na paraan, ngunit hindi ako mababaw mag-isip, alam niya yan. Kumapit din sa patalim, doon nga lang sa hawakan, ang masugatan sa iyong talas ay isang katangahan. Maganda yung pinakita ni Poison 13. Actually, napakaganda ng pinakita niya. Meron siya mga haymaker doon, pero sa tingin ko, konti lang yung nabigay niyang mga angulo at marami siyang mga stumble doon. So sa tingin ko, sa linis lang at dami ng mga content, pwede kong ibigay kay Goryong Talas. So para sa akin, mas natripan ko yung ginawa ni Goryong Talas, even though mas nakakonect ako kay Poison 13 ng maayos. Hindi lang kasi sapat yung konting haymaker para talaga talunan yung content na ginawa ni Goryong Talas. At sa tingin ko, nag-isip talaga si Goryo para dito sa round na yan. But hindi ko rin pwedeng masabi, sa tingin ko, mayroon din talagang mas intense para sa iba, mas intense siya binigay ni Poison. Kung sa tingin nila, yung 2 o 3 salita ni Poison, kaya nang tumumba sa lahat ng content na ginawa ni Goryong Talas. Sa tingin ko, pwede din yun. So sa iba, pwedeng ipanalo si Poison, pwede talaga siyang manalo sa first round. Pero sa akin, na-appreciate yung content, yung ginawa niyang scheme, at pag sinuri mo siya, very package siya para sa akin. So, even though merong mga haymaker si Poison 13, nandun pa rin yung problema niya na napakaliit lang talaga. Sobrang liit lang talaga ng pinapakita ni Poison 13. Even though yun yung talagang gusto kong i-extend niya pa eh. Tuloy natin kay Goryong Talas. Wala raw bigoteng Master Pito yung chicks ko. Bangat mo pang masa. Ikaw naman chicks mo may buhok, nadodong-say pa. Pangit bars, bitch. Pero balita ko, masaya ka na. Hindi ka na-depress. Cool. Isa na naman ka panali ka nakaligtas sa malungkot na damdamin. Pero tutal, hindi ka na nagmumukmok, sabi ni Tito Boy, kaibigan. Pag-usapan natin. Kung paano tinraidor ng kalibugan tong si Gregor at sinasak ng mga manak ng gawain. Kung paano nalason tong si Poison nung kagatin niya ay sarili niyang pain. Game? Wow! Mikram, Slakawan, ikaw. Mga magtotropang nahuli ng mababae ng mga asawa. Huwag mo tatanggi pa. Yung naunang dalawa, tinitira, sexy bata. Yung tinira mo, mamasang nambar. Si Chef na lang mismo nagsabi, 3GS dati, lahat ng mga rapper dumadali pag nasa ibang lugar. So tell me who your friends are, Mr. Lacson, and I'll be glad to tell you who you are. Kasi, ang totoo ba nyo? Di ba kayo na-briefing? Na may 12 dapat, may 12 utos na dapat sundan? Yung pa-11, wag kang puhuli. Yung pa-12, wag kang aamin. Kahit kailan. Bakit ang mga 3GS ang papangit na nga, di pa marunong? Wow! Wow!
Putang ina. Putang ina yan. Babababas! Tang ina na baril ang 3GS. Putang ina, bombahan sila. Binasto sila ni Gorion Talas. Putang ina yan. Wow. Putang ina. Ka nga amin, kahit kailan. Tangin ng mga 3Gs nung papangit na nga, di pa marunong. Wow! Putang ina. Ba't naging supremacy yan? Buti na lang uprising ako, taas kamao, yeah! Si Saito lang inahuli sa amin dyan. Pero iba ka talaga, pare. Lakas mo pa magsabi kay Slakwan na hindi basihan ng pagkalalaki, pambababae. E wagas ka ng dumiskarte. Tanong ko lang ha, kung di ka rapper, papayag kaya sila magpadali? Okay naman kayo kabanding, puro manyak lang. Si MC lang ata, matindi. Sa tingin ko, may sense yung sinasabi ni Goriong Talas at hindi ko na pwedeng itanggi yun. Kasi talo ng famous na tao ang mayaman. Kahit gaano ka pa kayaman. Yung famous talaga, trip ng mga chicks din talaga yun. Tuloy natin. Sa inyo? Tutay, watak-watak na kayo, tayo ka na bagong grupo. Incognito. Di ko sinasabing di ako nag-chicks. Magaling lang ako mag-budget, hindi nito. Galawang Shinobi, pinakamabilis tong Hokage. Minato. Kung anong tinapon mo, babalik sa inyo. Applicable sa inyo, di nga lang ako. Exception to the rule, karma is a bitch, oo. Kaya kinakantot ko. Bars! Putang ina ngayon! Babababas! Nag-super science si Goriong Talas dun ah. Putang ina ngayon ah. Ayan na natin, nausukan tayo ni Goriong Talas. Putang ina, hindi napansin na daanan. Karma is a bitch, kaya kinakantot ko, sabi niyang ganun. Yung karma mismo. Yung karma, ayoko sa karma. Bitch lang sa akin yan. Bitch lang, yung karma. Ginawa niya, isinang tao niya yung karmang salita na yun. Ginawa niyang tao yung salitang karma bilang isang babae, you're just a bitch. Kaya kinakantot, yung sabi ni enang yan, Goriong Talas. Minato. Kung anong tinapon mo, Wow! babalik sa inyo. Applicable sa inyo, di nga lang ako. Exception to the rule, karma is a bitch, oo. Kaya kinakantot ko. Bars! Putang ina. Di na-appreciate. Pukin ng enang yan. Bigat nun. Putang enang bars yan. Di ko naisip yun ah. Masyadong intense yung binigay dun ni ano. Ni Goriong Talas. Tang enang yan. Pang finals yun ah. Wow! Karma is a bitch. Galing nun. Putang ina. Wow! Ngayon sino na naman? Putang ina yan. Ngayon ako nakarinig ng ganun. Sheesh. Putang ina, ngayon ako nakarinig ng ganun. Karma is a bitch. Para sa kanya walang kwenta yung karma. Kumbaga hindi siya gumagawa. Para sa kanya napakalinis niyang trumabaho. Pinakamatalino, pinakamahusay na hindi siya maabutan ng karma. Kaya para sa kanya yung karma para lang bitch, kinakantot niya lang yung karma. Walang kwenta sa kanya karma, hindi tinatablan si Goriong Talas ng karma. Putang ina, nabombahan tayong lahat. Ang talino nun, putang ina nga, pinagandaan niya si Poison. Fuck man. Kahusay. Kaya kinakantot ko. Bars! Putang ina yan. Magaling lang ako mag-budget, hindi nito. Galawang Guys, kailangan yung i-reels yan. Kung di nyo i-reels yan, i-reels ko yan. Dahil sa totoo lang, yan ang pinaka-intense, pinaka-magandang punchline na narinig ko ngayon, putang inang taon. Ngayon pa lang, nasa March pa lang tayo. Tang inang punchline yan. Baon, putang ina yan. Pinakita niya yung difference ng pen game niya. Laban kay Poison. Putang ina. Hindi ako tinatablan yung karma kasi yung karma, bitch lang yan. Kinakantot ko lang. Wow. Bigat nun, pre. Putang ana yan. Ang tindi nun, nakakaubos ng brain cells yun. Shinobi, pinakamabilis tong Hokage. Wow! Minato. Minato. Kung anong tinapon mo, babalik sa inyo. Applicable sa inyo, di nga lang ako. Applicable sa inyo. Hindi lang ako. Kasi yung bumabalik, what goes around, comes around, yun yung karma. Kung ano yung ginagawa mo sa ibang tao, bumabalik sa'yo. Kung ayaw mong gawin sa iba, wag mong gawin kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Karma ang tawag doon, 'di ba? Pero hindi lang applicable sa kanya kasi karma is a bitch, putang inang 'yan. Bars mula kay putang inang Goriong Talas, man.
Babababas! Inang yan. Ina. Tindi nun. Ina. Paano nakaisip siguro yung Talas ng ganun? Hokage moves, di ba? Yung mga Hokage moves, parang nakakapang chick sila, hindi nalalaman, ganun sila kabilis. May na to. Yan. Solid. Na solid tayo ni Goryo Talas, kasa. Exception to the rule, karma is a bitch, oo. Kaya kinakantot ko. Bars! Damn! Ina. Ngayon, sino naniniwala na depressed to? Guilty ka lang na ginagawang safety net yung Putang inang yan. Ibang sulatan na yun ni Goryong Talas. Parang naalala ko yung laban nila ni J Black. Paano niya pinarusaan si J Black? Yung laban nila, sino ba yung nakalaban niya nun? Tang inang yan. Shit. Yung 100% ni Goryong Talas nandun eh. Putang inang yan. Narinig ko na naman. Iba talaga pag nagseseryoso si Spade. anxiety. Nasa ng diagnosis, nasa ng findings, nasa ng result ng therapy. Defense mechanism mo lang yan kasi nahuli ka. Ni wala kang proof medically. Binubulong mo lang yan lahat sa isip gamit utak. Parang telepathy. Oo, sige na, masaya ka na. Pero ang tanong, yung misis mo, masaya ba? Sa Ganda ginawa ni Goryong Talas. Inano naman niya, ginil trip niya naman si Poison 13. Wala. Hindi ka talaga na-depress. Wala kasing diagnostic. Hindi ka naman nasuri. Wala namang nangyari sa'yo. Pakiramdam mo lang yan. Nasaan yung therapy session mo? Nasaan yung recordings? Diba? Mga ganun. So, ibig sabihin, ang nangyari sa'yo, nahuli ka lang, kaya ka na-stress kasi na-guilty ka. At guilt will hurt you so bad. Okay ka, happy ka na, pero yung asawa mo hindi. Pero Pinanasa sa'yo masalimuot. Di mo mapansin, kada event o battle mo, andyan siya. May trauma siya na laging hugot. Kung kailan ka uli mambababae, iniisip niya yan lagi bago matulog. O araw-araw ka masaya pero gabi-gabi kang binabangungot. Kinagat mo ang bawal na prutas, tuluyan kang naging ahas. Yung dumi mo dinawadaraan sa hugas. Poison, wala kang lunas. O naka-pricing represent, nasa Goryo yung Talas. Kaya pa, yung katraidor, nasa 13 yung Judas. Ang lalaki ay lalaki, natural lang sa ibang bebot, maakit ka pa rin. Pero dapat ka maging responsable. Kung titira ka pa ilalim, trabaho mo, huwag makasakit dahil habang buhay kanyang sisingilin. Huwag mo gawin sandalan yung mental health, harapin mong pagiging salarin. putang yan. Criticism bars, tinamaan si Poison din. Paano kaya gagawin ni Poison 13 dito? I'm pretty sure na sa live siguro panalo si Poison 13, pero ngayong nasusuri ko, sa tingin ko may posibilidad na manalo si Goryong Talas sa first round. At di ko alam pa paano babawi si Poison 13 sa second round. Masyadong mabigat yun. Kapag tayo daw Kailangan ni Poison 13 ng miracle doon, putang di ko alam. Kapag tayo daw naglaban, uulan ng shuriken. Well, ano pa bang inaasahan? At least hindi katulad nyo, panay issue, ginagatasan. Anong masama sa anime? Baduy? Porket di ginagawa ng idol mo? Bakit? Kasalanan ba namin na ang lungkot ng childhood nyo? Di nyo alam yung Naruto? Yung One Piece? Yung Dragon Ball GT? Bukod sa pinapatulog kayo sa hapon, baka wala kayong TV. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Pangarap niyang maging si Vincent. Kahit lagpas na siya ng 30, tutuparin ko hiling mo, pupunuin kita ng benda. Kung nais mo maging Hokage, di sige, gusto niya yan. Pues mamaya makikita nyo tong Hokage, ulo na lang. Pwede ka rin maging pirata. Yung may devil Putang yan, itong Hokage, ulo na lang kasi, di ba, patay na yung mga Hokage. At pag napalitan ng Hokage, yung mga predecessor nila, ginagawa na lang sa di ba, sa may mountain. O kaya naman, yung pag pinatay ni Sasori, ulo na lang mga ganun. Putang ganda rin ng intro ni Poison 13, no? Yung intro niya, dinefine niya muna kung ano yung mga ginagawa ni Goryong Talas at Poison 13 about anime para makarelate kagad yung mga tao. Nag-public speaking kagad si Poison 13.
Kumonek muna siya sa bawat individual na nakikinig. Parang sa ganun, yung sasabihin niya magkaroon ng sense kasi ready na yung utak ng mga tao. Napakahusay mula kay Poison 13. Masterclass yan. Fruit na nilamon. Pag binato kita sa dagat, tingnan ko lang kung magkasilbi ka sa ahon. Hoy hamak na mortal, bakit kay kakarot pa nagmaktol? Ngayon kita'y inuunggoy, wala sa iyong magtatanggol. Yung ulo mo tinatambol, binabanat-banatan tol. Kung ito'y GT, lalabas ang final form ng Saiyan 4. Hastang OG, di ka old god, ikay old gay sa tinta. Naging ninja, naging Kristo, napa-cosplay pa bigla. Tas akala mo kung sino nang may okay na likha. Naging GOAT lamang tong GT kasi OA sa gitna. Okay, utang ina. Mga kagrupo mong GOAT, Goryong Talas. Tapos yung GOAT na yon, ang meaning nun, greatest of all time. Kaya ka lang naman naging greatest of all time dito sa platform na to. Kasi meron kang OA sa gitna. Yung GOAT merong OA. Overreacting ka. OA ba? OA ba rin? Masyado akong OA. uprising ang naangas ng figura. Mga bersong nilimbagay binabase sa itsura. May bungo tsaka bituka. Cleopatra at Medusa. Tapos pagdating sa'yo, biglang Nobita at Shizuka. Anime ba ang gusto? Huwag nyo akong dinidemonyo. Baka gawing domain expansion kahit di ko teritoryo. Sa Ghost Fighter merong Alfred at sa Hunter may Leorio. At sa Hunter may Leorio. Kung may Chopper sa One Piece, sa Ilustrado merong Goryo. Sinasabliminal ko na para ikay mas maaning. Kung tutuloy ko pa baka kung saan pa ako makarating. Dahil kung anime lang din, ayoko mang magpasaring. Diyan ka na nga lang nakilala, ako pa mas magaling. 215 na naman. Ang late na naman ng rounds ni Poison 13. So sa tingin ko, para sa akin personally, panalo siguro yung Talas sa second round. So landslide na to. Yung third round, bonus na lang. Pero pwedeng manalo si Poison 13 sa first and second round. Kasi sa tingin ko, hindi pa naka-adapt yung tenga ng mga individual doon sa ginagawa ni Goryong Talas. Sa content-wise at saka sa intensity ng mga salita na ginamit niya. It's beyond, boundaries. So, sa tingin ko, sa live, pwedeng manalo si Poison 13 kasi ang gaganda ng mga haymaker niya. At very adaptive para sa bawat individual na nakakarinig. Na parang naririnig nila, ang sarap talagang pakinggan. Pero personally, para sa akin, pagdating sa content, napakaganda ng ginawa ni Goryong Talas. Kung ganito yung ginawa niya, kalaban niya si JR0, meron pang mabibigyan pa ng justice yung pagkapanalo niya doon. Kasi sa tingin ko, pinanalo ko doon si JR0 sa laban nilang dalawa. Pero dito, outstanding tong ginawa ni Goryong Talas, first and second round. Yung first round ni Goryong Talas, tagilid pa eh. Pero yung second round, ang hirap ng burahin yan po. Kaya ngayon lang ako nakarinig ng ganun, guys. Man. Godlike yung pagkaagawa ng punchline na yun. Parang lumabas siya sa fourth wall or something. Tuloy natin. Third round. So, pag nilagay ko yung sapatos ko, siguro first and second round, Poison. Pero ngayong sinusuri natin, guys, gusto ko lawakan nyo lang yung pangunawa ninyo. Hindi ko inaatake si Poison. Poison is one of my favorite artists as well. Pero dito sa content, ang ganda ng pinakita ni Goryong Talas para sa akin. Sa akin naman, alam ko naman yung problema talaga ni Poison eh. Even though favorite natin si Poison, hindi ko naman pwedeng ibigay na lang basta yung boto. Dahil nga, sobrang liit talaga ng round ni Poison at kilala siya bilang ganyan talaga. Almost sobrang stick to the time limit. Tuloy na. Ikaw na utako. Anime yung boto. Like it. Si Real Talk, lahat ng mga MC dito, Gusto nyo ng otaku, si si Hambog, tinalo ko nun, nagaganda ng mga figure nun eh. Anime figure, may Marvel figure pa, di ako makasabay. Yung ibang mga figure ko, nasa kapatid ko na nun eh.
May kamahalan din kasi yun, hindi yun basta-basta binibili, investment din talaga yun eh. May mga tao na gustong makakuha nun, syempre, pag parang nandyan lang yan, pera siya, di ba? Pag gusto mong ibenta, mabebenta mo. Di ba? Tuloy natin. Magmarka. Sa larangan namin, gusto makilala. Maging immortal, maging alamat. Sa mga tala, makasama. Kaya nung sinabing lahat magagaya ng poison, pero walang poison magagaya, sobrang nakakalungkot lang isipin. Nasa pinampatay sa iyong linya ka, naaalala kasi, alam kong alam mo, wala ka pang naambag na bago, nabulo ka sa impersonation. Ironic si Batas yung pinakamahusay mong impression, pero di mo kayang mag-isa buhay champion. Ikaw yung unggoy o yung missing link ni Darwin. Unggoy na dito mawel sa evolution. Dahil mas pinili mo yung Mokojin nung sinabi sa yung pick your poison. Kaya, samahan niyo ako magbigay hustisya. Pugutan ng ulo dito sa masa. Para to sa mga nanakawan nitong silason. Para sa mga MC niyang ginaya. Para to sa dating poison. Para sa paggawa niya ng malakas na bara. At para to kay Marco Lacson. Para sa pag-aming di na niya kaya. Kasi, sapak-sapa nga, tajak sa nguso, sungal-ngalin tong si Gregor. Tipong surebot ni Gok pagsampa niya sa entablado. Ha! Stage 4 yung tumor. Wala kang 13 reasons why, pero may 13 stab wounds. Wait, I still got 13 more. Tipong minalas ng paglapag tong si Marco. Bow! Welcome sa 13th floor! Kasi sino ka ba? Jack of all trades, master of none, feeling master of mimicry, master of styles, master of disguise. Pero wala kang self-mastery. Sobrang dami mo nang minaster. Ang ganda ng sinabi doon ni Gorion Talas, so ano lang natin yun. Kasi sinasabi nga nila, meron talagang jack of all trades o meron talaga mga tao na ganun, pero in reality talaga learning without mastery is useless. So kailangan mo talagang ma-master mo isang bagay, kailangan mo magpursige. Talagang iba kasi yung tao na may know lang sa bagay na yun at talagang na-master niya yung bagay na yun. Kasi nung unang panahon, hindi naman tinatawag na sir o yung mga engineer, sir engineer o sir doktor, wala namang ganun eh. Dati, pag master mo yung isang bagay, ang tawag sa'yo master. Nakaakibat yung master sa pangalan mo. Kung nag-ano ka, pipigurin ka. O master master Vincent o kaya master James. Kasi yun yung trabaho mo, master ka sa ganung bagay. So, hindi ka tinatawag na doktor, hindi ka tinatawag na inyenyero, hindi ka tinatawag na pulis. Master ang tawag sa'yo. Tuloy natin. Minaster mo na. Pero ngayon kasi may bawat profession may label na, 'di ba? At bawat emosyon, bawat bagay meron ng label at ang salita ay nanganganak. Tuloy natin. Pagiging walk MC. Habang ako master of my fate, captain of my soul, minamaster ko dito destiny. Minamaster ko dito destiny kasi marami nagsasabi na marami na raw akong pangalan. Sige, pero kahit kailan di ako nagnakaw. Yung spade, una kong estilo. Yung gore, ilustrado. Sa gosay, nagpapakamamaw. Walang pake sa kantsaw na mabababaw. Kaya kong mabuhay sa mundo ng mga halimaw. Sensui, iba't ibang pagkatao, pero sa dulo, tunay lang yung nangingibabaw. Kaya paano naman to? Kung kalaban ko, marami rin pangalan to. Kung isipin nyo critically, siya si Marcong Bungo, Poison 13, Gregor. Pero wak yung pagka-trilogy. O okay naman yung M-Site, Bruce at Tipsy. Kaso nagawa na yan sa history. Nagawa na yan sa history. Kaya normal siyang 3-way battles ngayon dito sa Ahon. Arik, ito yung unang 3-on-3. Ngayon mamili ka. Paano kita papaslangin? Gamit matalas, baraha o multo. Madali ka susugal sa pagkahiwa o sa takot. Mamili ka lang sa tatlo. Ano-ano pa man nakitawag nyo sa akin, iisa lang tong karet na bitbit ko. Bangitin mo man pangalan ko pa ulit-ulit, ang lalabas sa salamin pa rin ay ako. Kaya linawin ko lang, hanggang sa dulo, anumang laban wasak, iisa lang tong identity. Binalik ka na may 3 ulos ang katawan, malaking gidora, higading cardio ang intensity. Tinapat ka sa spade, tinapat ka sa talas, tinapat ka sa multo, bilang sa isang entity. Kinatay ka ng Father, ng Son at ng Holy Ghost, boys. Welcome sa Holy Trinity. Ang spade din kasi yan parang bad omen din kasi ang meaning kasi nun parang malas or death. So, pwede rin gamitin yung spade bilang isang weapon din kasi.
at death, kamatayan, multo. So, it makes sense. Tuloy natin. Marami pang meaning yun pero tuloy natin. Siguro yun yung pinakamahinang part ni Goryong Talas. Ay, Marco. Parang nakikita ko na, parang ginagaya niya na rin si sino ba to? Si Akata din. Markong Bungo nagbabalik. Pa lang kung maaari. Salamat sa suporta nyo't mga komentong natatangi. Sa mga taong nanood, ganun din sa naging bahagi. Maliban lang sa isang to, putang inagalit palagi. Bakit bigla kang nagagalit? Ang bangis ng pakulo. Bakit nga ba madali kang mainis at mabuyo? Kung sa bagay, walang utak, manipis pa ang bungo. Pag maliit lang ang lagayan, mabilis lang mapuno. Baka nakakalimot ka. Ikaw yung kumanaan ng ganto. Sa dami nung naiinggit yung unang laban sa'yo. Pati yung palaman dun sa sabon na di kayang imulat. Imbis pangalan tang ina ang palitan mo utak. Mula kay Spade hanggang kay Ghostly, alam nyo na kalalagyan. Nakatatlong pangalan na, wala pa ring pangalan yan. Pues sumalag, manuumilag, alam mong sa pulkagoryo. At kahit ayaw mo, tumutugma ito sa purgatorio. Doon siya may props pa. Death Note. Siya ay sinulat ka sa Death Note. Goryo ang nakalagay. Alam mo na ang kapalaran mo sa aking mga kamay. Teka lang putang ina! Ba't nga ba ako nag-aantay? Wala ka nga palang pangalan, paano ka mamamatay? Kung di ka pwedeng patay. Ibig sabihin, hindi ka pakilala, wala kang bilang, wala kang pangalan. Paano ka mamamatay? Diba? Hindi ka kinikilala. Yun yung sinasabi ni Poison 13. Hihiling na maghukay. Kung imposible kang pumanaw, lilibing kitang buhay. Pagkabaon yung agwat natin, makikita mong buo. Pagkabaon yung agwat natin, makikita mong buo. Mag-aantay ka ng dekada bago ka maging bungo. Yung Goryo na nakaharap sa salamin ay naging senti. At nag-iisip na nang itatanong kay Brother Eli. Nalasap ng peking Kristo, sobrang gorit, grabing scary. Pagharap sa salamin, siyang papalit kay Vladimir. Ito na ang huling yugto. Para sa iyong pamamaalam, turing mo itong sundo, maayos kang aalalayan, tanggapin mo ng buo, nang magkaroon ng kalayaan, nagtawag ka ng bungo, ang dumating si kamatayan. Sa tingin ko, nakuha ni Poison 13 yung third round kasi ang daming post ni Goryong Talas na nagpatay ng momentum niya. Para sa akin, sa pagsusuri ko, rounds per round, siguro nakuha ni Goryong Talas yung first and second round. Ang third round, nakuha ni Poison 13. Pero kung nasa live ako at base sa expression ng mga tao na nanonood, sa tingin ko, nakuha ni Poison 13 all 3 rounds sa live. Pero kasi, tulad ko, sinasabi ko palagi, napopost ko yung video, nasusuri ko at napapakinggan ko siya ng maayos. So sa tingin ko malaking sa akin, credit sa akin yung marinig ko talaga. So, yeah, so kung nanonood ako, pwede kong ipanalo si Poison 13 all 3 rounds para sa akin. Pwede siya manalo 5-0 siguro. Pero ngayon pinanood ko siya dito sa reaction video kasi ito, iba pa rin talaga yung live, lagi sinasabi ni Enigma. At naman ako doon, honest naman ako sa bagay na yun. So sa akin, sa pagkakarinig ko, nakuha ni Goryong Talas yung first at second round. Tuloy natin guys. So overall, panalo tayong lahat. Napakaganda ng ginawa nila. Masterclass yun eh. Hopefully, gawin lagi ni Poison 13, i-extend niya yung verse niya.
At bigyan niya pa ng pagmamahal yung sulat niya. Kasi ang ganda palagi ng mga sulat niya, sayang lang at hindi masyado nabibigyan ng justice kung lagi siya nag-i-stumble, nagpo-post, o na choke or something. Mas maganda talaga ibigay niyang performance. Mahalin niya mismo yung linya niya. At yung pinakita ni Goryong Talas dito, unbelievable para sa akin. Tuloy natin. John Leo! Tingnan nyo guys, 2 minutes and a half lang palagi yung gawa ni Poison. Samantalang kay Goryong Talas talagang binigay niya talaga yung best niya. Tuloy natin. Yo! Ang boto ng radyo! 5-0! Maringay para kay Poison 13! Walang problema dun guys, sa tingin ko, they deserve. Kung manalo si Goryong Talas, deserve niya yun. Kung manalo si Poison 13, deserve niya pa rin yun. Sa tingin ko, maganda yung pinakita ni Poison. Yo, J Black, isa ko sa bumoto kay Poison. Sobrang laki. Ayan. Sino ba to? Kilala yan? Cripply. Si EJ. Napakahusay ng ginawa nila. So, ganun pa man guys, kung may masabi man ako hindi maganda, pagpasensyahan nyo na lang at hopefully na-enjoy ninyo yung reaction video na binigay ko. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at sa description na din personal channel ko, check nyo lang yung mga kanta na ilalabas ko. Hopefully, masuportahan nyo rin yung tulad ng pagsuportahan nyo sa akin sa pagre-react ko ng mga video. At tuloy-tuloy tayo guys, baka mag-react pa ako ng isang beses bago ko gawin yung mga bagay na dapat kong gawin. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na nakapaligid sa inyo, tigit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good people, ingat kayo lahat dyan. Peace out, bibigyan ko siya ng 10, napakahusay. Congratulations nga pala kay Poison 13, Goryong Talas, shoutout sa Flip Top, at shoutout kala kay Enigma. Ingat, peace out.